Nako po, mukhang nangangamoy TRO ang batas na term setting bill. Hello mga kapobre, magandang tanghali po sa inyong lahat. Time check po ay 5:30 ng hapon. Maulan po dito sa aming probinsya ngayon, Southern Leyte. So pasensya na po mga kapobre, medyo dalawang araw tayong walang update. Bago ang lahat mga kapobre, panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, of course, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kapobre. So, dalawang araw tayong walang update kasi nga hinihintay po natin yung komento ng Senado, Kongreso, Comelec at ni ES Bersamin. Kasi nga pinag-submit na po sila ng reply or komento patungkol doon sa petisyon na inihain ni Attorney Macalintal sa Supreme Court na pagdideklara sa term setting bill na unconstitutional. So yun, kaya wala tayo update kasi ayaw natin mag-update na wala tayong basihan mga kapobre para mas maliwanag. Ngayon ay pag-usapan natin to dahil nga hanggang ngayon wala pa rin komento ang mga partido ng Comelec, Kongreso, Senado at ang Palasyo ay mukhang nangangamoy TRO to mga kapobre. Posibleng mag-issue ng temporary restraining order ang Supreme Court kung sakaling matagalan ang pag-reply or pagkomento ng nasabing mga partido. Pag nagka-TRO po ay ibig sabihin ay stop muna ang implementation ng panukalang batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos na pagpapaliban sa barangay at SK election sa December 1, 2025. At posible mga kapobre, posible po na matuloy ito. Matuloy ang eleksyon sa December 1. So, yan po ang ating hinihintay pag nakapag-reply na po ang Comelec, Kongreso, Senado at ang Palasyo sa petisyon. At antayin natin ang desisyon ng Korte Suprema. Pero mukhang sa palagay ko ay nangangamoy TRO to mga kapobre. So good news yan sa mga aspirant. Good news yan. May laban pa kayo mga aspirant, may laban pa. Mukhang matutuloy pa ang may tsansa pa na matuloy ang December 1, 2025 barangay at SK election. Kampante si Attorney Macalintal dahil ang kanyang pinagbabasihan ay yung desisyon ng 2022 postponement na dineclare na unconstitutional. Kaya ito lang ang kanyang argumento. Ito lang din ang kanyang ipakita na desisyon. Kaya nga humingi na ng komento ang Korte Suprema sa Palasyo, Senado, Kongreso at sa Comelec. Pag nagkataon ay mag-issue ng TRO yan. So delikado po ang batas na term setting bill. So mga kapobre, antayin natin yan. Antayin natin yan kung ano ang magiging kahihinatnan. Kung yan ba ay i-declare na unconstitutional or katigan ng Korte Suprema. So 3 buwan na lang, September, October, November. Wag na natin kwentahin yung December kasi December 1 ang magiging eleksyon kung sakasakali man. Kaya mga aspirant, 3 months to go, bilisan nyo na. Gumalaw-galaw na kayo.
So yan lang muna ang ating update mga kapobre. Tingnan natin sa susunod na mga araw kung may reply na yung mga partido na pinagre-reply ng Korte Suprema. Magandang hapon, hanggang dito na lang muna mga kapobre. Bye bye, God bless, and I love you all. Babush!